Nasa linya ngayon, importante ito mga kapatid kasi baka dumating ang araw na naman maging performative na naman sila sa usapin po ng supply ng tubig sa Metro Manila. Kasama nga po natin ngayon si Engineer Patrick James Dizon, ng spokesperson po ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Magandang umaga po, Engineer. Magandang umaga po, DJ Chacha at Manong Ted at sa lahat po ng nakikinig po sa inyo pong programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes po. Kahapon po sa mga balita, nasa 161.33 meters yun pong water level dyan sa Angat Dam. Alam naman po natin 90% po ng tubig sa mga kabahayan po sa Metro Manila. Yung supply niyan galing dyan sa Angat Dam. Malapit na po tayo dun sa tinatawag na 160 or low critical level. Sa assessment po ng MWSS, ano po ba ito? Manageable po ba ito or dapat ngayon ay nag-aanunsyo na po tayo kung ito'y papunta na sa emergency level? Opo. DJ Chacha, sa ngayon po, kaninang alas 8 ng umaga ay na-hit na po natin yung ating pong critical level na 160. Sa ngayon po ay 159.95 meters na po yung ating elevation sa ating Angat Dam. So, pero ang ini-share naman po natin sa ating pong mga kababayan na manageable pa naman po itong ating pong level ng Angat Dam kasi po ay kami po with the technical working group po ng Angat, lahat po ng mga stakeholders po natin na gumagamit dito sa Angat Dam ay nagbi-meeting po every week na po para i-monitor po itong ating pong kalagayan sa ating reserva. So kami na rin po ay nagkakandak na rin po ng mga mitigating and contingency measure para po hindi po tayo maapektuhan itong magbabadyang El Nino po sa ating pong bansa. Lower than low critical level po tayo ngayon, 159 sir. Tama po ba yung dinig namin? Opo, sa ngayon po 159.95 meters na po. Okay. Nahit na po natin yung ating pong critical level. Pero sa ngayon, hindi pa po kinakailangan magpatupad halimbawa ng mga water interruptions or yun pong paghina ng tubig doon sa mga gripo sa bahay? Actually, DJ Chacha, isang strategy po natin po para ma-preserve po yung ating pong level ng ating reservoir ay yung pagbabawas po ng pressure po sa ating pong cross-customer po. Itong pressure management measures po natin ay isa po sa mga estratehiya po natin para ma-manage po natin yung natitirang tubig sa ating Angat Dam. Pero sa ngayon naman po ay hindi pa naman po natin pinaguutos sa ating pong konsesyonaryo. So initiative po nila ito, especially tuwing gabi po para mabawasan po yung tubig na tumatagas sa mga linya ng tubig ng ating pong mga customer. Kasi kapag di po natin hininaan po, kapag wala pong gumagamit, kung imagine mo na lang, DJ Chacha, sa bahay niyo po, kapag may mga leak, kapag hindi po natin hininaan yung pressure, ay patuloy po na tumatagas po yung tubig. So isa ito sa ating pong estratehiya para ma-preserve po natin yung tubig na meron po tayo ngayon. So tama po ba yung pagkakaintindi ko po doon, engineer, sa explanation nyo? Ang sabi nyo, even bago pa po yung critical level, kapag kagabi, hinihinaan nyo na po yung pressure ng tubig sa mga bahay? Opo, especially po sa mga areas po na matataas po yung mga leakages po, yung mga losses na natatapon na tubig po kasi estratehiya po natin ito during off-peak hours, yung tinatawag po natin na mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, na kung saan naman po ay ito yung mga oras po na yung gumagamit sa tubig ay kukonti. Sir, anong threshold natin para magkaroon po ng water interruptions or para madagdagan ito pong iba pang oras na hihinaan natin yung mga tubig po dun sa mga resident areas? Sa ngayon, DJ Chacha po, kung may imagine mo po, noong 2019 ay nagkaroon nga po tayo ng mga matinding water interruption po kung saan ay pumipila yung ating mga customer. Pero yun naman po ang ini-share po natin sa ating mga kababayan na simula 2019 ay nakapag-implement na po tayo ng mga additional na water sources outside the Angat Dam. Kasi noong 2019, nasa around 96% po yung dependency po natin dito sa ating Angat Dam. So sa ngayon po ay hindi na lamang po 90%, actually 86% na lamang po yung dependency po natin at patuloy pa rin po tayong gumagawa ng mga additional water sources. So kung if ever man po na magkaroon po ng matindi pa pong pagbagsak po ng level sa ating Angat Dam, ay ma-maximize na po natin yung ating pong mga additional water sources from Laguna Lake. So may mga itong treatment plant na po tayo na-implement po doon at
ready na po siyang mag-operate at may mga in-approve na rin po yung ating pong National Water Resources Board na mga operation po ng mga deep wells po namin, around 100 plus po na deep wells na po na naka-prepare po, no, na ready to operate na po at ini-inspect na po ito ng ating pong grupo ng MWSS, Maynilad Manila Water at ang ating National Water Resources Board para just in case po, no, na kailanganin po natin ay may operate po natin ito at hindi po tayo magkaroon po ng matinding interruption po. Yes, ulitin ko lang po, engineer, no? So kung 159 tayo ngayon, ano po ulit yung threshold para masabi natin na talagang mahirap na i-manage ito? Ano po yung level na tinitignan natin? Opo, sa ngayon po kasi po, no, noong 2010 po, no, doon po natin na-hit po yung lowest in history po, no, na level po ng ating Angat Dam, nasa 157 po ito. So in-expect po natin by next week po ay may hit na po natin ito. Pero sa ganitong sitwasyon po na nag-uulan naman po ngayon ay normal po yan, no, na pagdating ng July ay talagang babagsak po yung ating pong level po ng tubig sa ating pong reservoir. Pero start na rin po na umaakyat din po yung ating pong level sa reservoir. So expected po natin yan every year from January to July ay babagsak at pagdating naman po ng July hanggang December ay paakyat na rin po yung ating level ng reservoir. Yan ang pinapaliwanag nitong si engineer, yung level na kasi cycle yan bababa and then tataas. Kung minsan nga nag-i-spill pa yan kung sobra-sobra. Ilatag lang natin to na maayos para maintindihan ng ating mga kababayan. Number 1, MWSS kung sa antas na ating pong karanasan na nagkaroon talaga po ng rationing, sa ngayon po hinahayaan ninyo ang inyong concessionaires na gumawa ng kanilang mitigating na mga moves. Ano po? Opo, itong mga mitigating measures po na to, Sir Ted, ay isa po ito sa mga strategies po, no, po natin. So aside from that po, no, sa MWSS din po ay nagkakaroon din po tayo ng mga rehabilitation ng mga facilities po natin, like mga tunnels and aqueducts po ay nagko-construct din po tayo para patuloy po na masuplayan po natin yung ating pong mga konsesyonaryo. O yung nga po, no? Yung nga po. So ngayon nga, kasi ngayon, kanya-kanya kayo ng pagtitipid, kanya-kanya kayo ng paraan kasi baka tayo humantong doon sa level noong 2019 na nagkaroon nga tayo ng malaking problema. So ngayon po, sir, may sinasabi kayo ng mga new water sources. Ano po? Okay? Tama po, Opo, Sir sige, Ted. opo, sige. So ito hong mga new water sources na ito, pakiklaro lang po sa amin, saan-saan po ito ngayon, ano po itong mga to, and sino pong concessionaire po ang direct na nakikinabang po sa mga bagong sources na ito? Opo. Sa ngayon po, no, ang ating pong new water sources po na na-implement na po ay dito sa ating pong Angat, Laguna Lake. So mayroon na po tayong 4 na treatment plant po dito sa may Potatan Water Treatment Plant dito sa Laguna Lake, sa may Muntinlupa. At mayroon din po tayong Cardona Water Treatment Plant naman po at East Bay Water Treatment Plant dito sa may part naman po ng Manila Water. So aside from that po, no, ay mayroon na din po tayong naitayong additional na dam po, no, dito sa may part naman po ng Rizal. Ito yung tinatawag po natin na Upper Wawa Dam. Okay, sige po. Doon po sa Laguna, Maynilad po yung beneficiary noon? Both Maynilad at Manila Water po ay kumukuha na po ng tubig dito sa Laguna Lake po. Okay. And yung pong Kaliwa Dam, kumusta na po, engineer? Opo, ang Kaliwa Dam naman po ay sa ngayon po ay nasa 26% na po yung completion po. At ang target po natin by 2030 ay ma-operate na po natin itong Kaliwa Dam project po. Yung po bang funding nito resolved na po? Opo. Actually po, mayroon pong development po dito sa Kaliwa Dam po, no, ay last May 28 po, no, ay nagkaroon na po ng tinatawag po nating mutual termination po, no, dito sa ating pong kontrata. So kinausap na po natin ang ating pong konsesyonaryo, ang Maynilad at Manila Water, na sila na po ang magtutuloy po ng proyekto po nito kasi po hindi na po na-extend po yung ating pong
loan po dito sa may China Exim Bank para ipagpatuloy po itong ating pong proyekto na to. Okay, so nangangahulugan po na wala na tayong deal with China. Ang gagasta po sa total completion ng Kaliwa Dam ay itong dalawang concessionaires. Opo, tama po Sir Ted. Okay, opo. Yun po yung Opo, ating opo, pong opo. Magkano po ang halaga ng proyekto? Opo, ang proyekto po natin ay nasa 18 billion po yung ating pong proyekto. So ina-update na lamang po natin kasi sa ngayon po ay 2019 pa po yung ating pong cost po na yon. So kailangan po ma-update po yung mga cost po na yan. Okay, approve na po yan ng NEDA at saka nitong economic board natin? Opo, sa ngayon po ay kami po ay nag-coordinate po sa ating pong Economic and Development Council po para ma-approvean po ito. Pero sa ngayon po sa level pa lamang po ng MWSS at Maynilad at Manila Water, pati na rin po yung ating pong Board of Trustees ay na-approve na po. Pero may initial na coordination na po kami dito po sa ating pong DepDep para po ma-approvehan po itong proyekto. Opo, so meaning hindi pa ho talaga ito approved proposal pa lang po ito? Opo. Yun nga po nabanggit ko po, Manong Ted, ay kami po ay may initial na coordination na po sa DepDep at na-inform na po natin ito na mag-iiba po yung funding po nitong proyekto na to. Opo, yung nga po, subject pa ho pala ito for final approval. So meantime, habang ito po hindi pa aprobado, wala pang civil works, talagang natigil po ang proyekto. Opo, sa ngayon po ay mayroon po tayong 30 days po para mag-prepare po yung ating pong mga konsesyonaryo para makapag-hire po tayo ng panibagong contractor po dito sa ating pong mga proyekto po na to. Okay, nasaan pong exact location po ng Kaliwa Dam, sir? Ang Kaliwa Dam po ay located po sa part po ng Quezon Province. Dito po natin itatayo po yung dam at ang ating naman pong tunnel po, isa po sa component po nito, ay dadaan po sa ating pong Sierra Madre. So 22 kilometers po itong haba po ng tunnel at yung outlet po niya na kung saan po itatayo yung ating pong tinatawag na portal na kung saan hahatiin po yung tubig ay located naman po dito sa ating pong Teresa Rizal po na kung saan itatayo po ng ating pong concessionaryo yung water treatment plant po nito. Yung 22 kilometers po na tunnel, meron na ho bang nagawa doon kahit anong portion? Opo, sa ngayon po nasa 3.4 kilometers na po yung ating pong nagawa. So nasa loob na po yung ating pong loob ng tunnel na po yung ating pong tunnel boring machine. So nag-umpisa po kami dito sa may part ng Rizal at papunta po kami dito sa may Quezon Province. Pero natigil nga po. Tama po. Opo, sige. Opo, natigil. Wala na pong issue ito ng right of way o naman? Sa ngayon po ay dito sa may start kung saan po kami nag-start ay wala na pong issue. So yung hindi naman po kami nag-start dito sa may part po ng Quezon Province na kung saan po ay nakiki-coordinate po kami sa ating pong host LGUs po na Infanta, Quezon po. Oo nga po, kasi malaking bagay ho na naman yan at ang tagal na ho nitong proyektong ito, hindi pa nga po nakakas 50% because itong mga problema po na inabot ninyo. So sir, in case lang po sa study ninyo, kapag po matagumpay na itayo yung Kaliwa Dam na iyan, gaano kalaking volume ng tubig ang maibibigay niyan sa inyo pong concessionaires? Opo, ang total po ng ating pong Kaliwa Dam ay nasa 600 million liters per day at yung ating pong tunnel naman po ay 2,400 million liters per day. So phase 1 pa lang po kasi itong Kaliwa Dam po natin at yung ating pong phase 2 po ay atin din pong pinapa-approve po ngayon sa ating pong Economic Development Council po ng DepDep. Ano po ang relief na may bibigay nito sa Angat Dam kung sakasakali para po naman po sa ating farmers in Bulacan? Opo. Tulad nga nabanggit ko po kanina po, nasa 86% po yung ating pong dependency sa ating pong Angat Dam. So kapag natapos po itong ating pong Kaliwa Dam po ay ating pong mababawasan yung ating pong dependencies, magiging 70% na lamang po yung ating pong dependencies dito sa ating pong Angat Dam para hindi po natin ma-overburden po yung dependency po natin sa Angat Dam just in case po na magkaroon po ng ganitong mga situation like El Nino o yung big one ay may magamit pa rin po tayo. Apo, just a little history po. Kailan nagsimula itong plano nitong Kaliwa Dam? Just a little history po. Anong taon?
Opo, ang kaliwadan po nag-start pa po nung panahon pa po ng ating pong Pangulong Marcos Sr. po, no? So, natigil lamang po ito. Ito po yung tatawag po nila, Manong Ted, dati na Laiban Dam po, no? So, natigil po ito at ating pong nire-engineer po itong ating pong proyekto para po magawa po na phase 1 na lamang po yung ating kaliwadam at yung phase 2 po natin yung ating pong kanan dam. Opo. Para po konti lamang po yung magiging apektong mga kababayan po natin. Oh, sa lugar. Laiban Dam ang unang tawag po dito. Sige, so ngayon po, so far po na natigil ito, may panibago po negosasyon sa kanyang kontrata. Ang target po most likely 2030 pero hindi pa kayo nakakasiguro doon. Opo, sa ngayon po, yun po yung ating pong ating pong tinatarget po na completion po ng proyekto. Opo. At habang tumatagal po, lumalaki ang cost, no? Yan po ang katotohanan dyan. Engineer, ano po? Opo. Okay, sige. So ngayon po, engineer, dito po sa ating problema po sa tubig na kinakaharap, ang inyo pong binabanggit ngayon, naghahanda na po kayo dito. Worst scenario po natin, bagamat nag-uulan pero baka hindi to sumapat. Ano po? Kasi nga kahit na umuulan, araw-araw naman din nababawasan yan. Ano ang worst scenario po for MWSS? If ever man, Manong Ted, na patuloy po yung pagbaba po ng ating pong level ng tubig, ang worst case scenario po natin ay pwede po natin ma-experience po, no, yung pagkakaroon po ng mga rotational water interruption po, no, mostly yung nabanggit ko nga kanina, mostly paggabi. At sinisigurado po naman po natin na hindi po mangyayari yung na-experience po natin noong 2019 po, no, na mayroon pong ipila sa daan po, no, dahil mayroon na po tayong mga augmentation measures na na-implement na po natin. So, ang gagawin po natin, Manong Ted, ay mag-deploy po tayo ng mga static water tank po, especially sa mga lugar po na matataas po. No? At doon po natin i-deliver po yung mga mobile water tankers. Around 100 plus na rin po yung ating pong mobile water tankers. If ever po na kailanganin din po natin ng tulong from the LGUs ay actually, nag-coordinate na po kami sa kanila kahapon po, no, na isipin po natin yung worst case scenario para po makatulog din po yung ating po mga LG. Sige po, salamat po na marami for saying na kayo po'y confident na hindi mangyayari yung mga eksena noong po 2019 na pila balde ang ating mga consumers in Metro Manila, partikular po yung mga lugar na matataas po ang level na hindi inaabot ng pressure ng tubig. Kami po ay muling tatawag, engineer, kung sakasakali po na kinakailangan natin ng paliwanagan, sana nga po hindi dumating ito pong pinangangambahan ng marami na water rationing. Salamat po, engineer. Maraming salamat po, Manong Ted, at DJ Chacha at sa lahat po ng ating po mga kababayan. Thank you. Yan po ang spokesperson po finally ng MWSS. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.